Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Kalibanal Santa Maria. Ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pag-ibayuhin ang gabay ng kapayapaan at pamamahala ng Panginoong Jesucristo at gabay sa bansang Israel. Ngayon po ay babasahin natin ang mga mensaheng ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Ayon po dito sa mga taga-Roma, Kabanata 10, talatang 21. Ito po ang mensahe. Datapwat sinabi niya tungkol sa Israel, sa buong maghapon ako'y nananawagan sa isang bayang matigas ang ulo at mapag-iwagsik. Tuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talatang 11. Ito po ang mensahe. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan sa isa't isa. Tuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 3. Ito po ang mensahe. Pag sumakita ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Tuloy po natin sa mga taga-Efeso pa rin. Kabanata 1, talatang 18 hanggang 19 at 21. Ito po ang mensahe. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ating maasahan sa kanyang pagkatawag sa atin. Ang kaluwalhatian nila niya sa kanyang mga hinirang at walang hanggang kapangyarihan niya sa ating mga nananalig sa kanya. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamalaan at kapangyarihan at pamunuan. Ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahon ito, kundi sa darating. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 42. Ito po ang mensahe. Wika niya kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ligid ito ngayon sa iyong paningin. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng dito sa ating sa ating pagbabahagi dito sa ating Bible Life Promotions ng Mabuting Balita. Ngayon po ay pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa tema na pag-ibayuhin ang gabay ng kapayapaan at pamamahala ng Panginoong Jesucristo at gabay sa bansang Israel. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos, sa ating lahat, na tayo ay nais niya, na tayong lahat ay nais ng banal na Panginoon Diyos, mabuklod tayo sa kapayapaan, sa paghahari o sa pamamahala ng ating banal na Panginoon Jesucristo. So mabuklod tayo sa pananampalataya sa Kanya mula sa Panginoong Jesucristo. Yan ang nais niya, tayo ay binubuklod niya sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Na tayo ay pamahalaanan niya, mabuklod tayo sa kapayapaan sa pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang Panginoon Jesucristo ay tinalaga niya para pamahalaan ng tayong lahat. Lahat ng bansa, lahat ng kaharian, lahat ay pag-aharian ng banal na Panginoon Jesucristo para umiral ang kapayapaan sa ilalim ng kanyang pag-ahari para sa pananampalataya ng ating Panginoon Diyos. Mula dyan at lahat ng binabalangkas ng mabuting balita na inihali sa atin ng banal na Panginoon Jesucristo. Yan ang nais natin banal na Panginoon Diyos. Partikular sa Israel, na ito ay bilang kanyang bayan, ginagabayan niya ito. Ginagabay niya ang Israel para ito ay maligtas at umiral ng kapayapaan. Pagamat ang Israel ay ayon sa ating mga ay katigasan yung kanilang mga ulo ng mga panahon.
At sa ngayon, sila ay nakararanas ng digmaan sa kanilang bansa. Kaya yung bansang Israel ay magkaroon ng malaking pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. At siguro hindi naman lumig sa kanilang propesiya ng Panginoon Diyos. So kayo manampalataya sa Panginoong Kristo upang makita niyo ang daan ng kapayapaan. At sapagkat yan kayo ginagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo. Tayong lahat, hindi lamang sa bansang Israel, everybody, tayo ay binubukol sa kapayapaan at sa pananampalataya natin sa banal na Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay mabuklod sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo ay mabuklod tayong lahat sa pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng ating simbahan. Ayan, kagaya mula sa ating Santo Papa na nagpapalaganap ng ating simbahan, mula sa pamunuan natin ng Santo Papa na ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng kapayapaan na nais ang banal na Panginoon Diyos sa pagpapailalim sa ating banal na Panginoon Kristo. Pagpapalaganap ng kapayapaan ng Panginoon Kristo sa buong mundo at tayo mabukulod dyan. Yan, partikular ngayon na yan ay partikular na gabay sa bawat mga, lalo na sa mga bansang nagdirigmaan ngayon, partikular sa Israel. Yan. Kaya yung bansang Israel ay huwag matigas ang ulo. Alamin nyo, ang tungo ng kapayapaan sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. Manampalataya kayo na lubos sa Kanya upang para sa inyong mga kaligtasan at pagdudulot ng kapayapaan. Yan. At magkaroon kayo ng katatagan pagdating ng takdang panahon na propesiya na sinasabi ng mabuting balita na kayo ay magkaroon ng katatagan sa inyong sa kinabukasan at mula sa nararanasan nyo ngayon para yung sa pagpapairal ng pagprotekta ng inyong bansa, pagpapairal ng kabutihan, kapayapaan, at magkaroon kayo ng katatagan sa pananampalataya sa Panginoon Kristo wala sa pang-araw-araw na pagbubuhay hanggang sa kinabukasan. Yan. At sa lahat, hindi lamang sa bansang Israel, sapagkat sa darating na panahon, lalo na doon sa sinasabing paghuhukom na itinakda, ay magkaroon tayo ng katatagan ng lahat. Tayo ay nabubukulod sa kapayapaan, bagamat itong kapayapaan, sa kabila ng lahat na ito ay sisirain ng mga ng demonyo o ng alagad ng kaniliman, ay tayo mabukulod pa rin. Huwag natin, tayo ay patuloy na mabukulod sa kapayapaan para sa ating kaligtasan. Sapagkat tayo ay magkakalooban ng kaligtasan natin ng Panginoon Diyos pagdating ng mga nananatili sa kapayapaan ito mula sa banal na Panginoon Kristo sa kanyang pagbubukulod sa atin. Kaya huwag kayo malindang sa pagbubukulod ng kapayapaan mula. Kaya kayo ay sumunod sa banal na Panginoon Kristo para sa pagbubukulod ng kapayapaan ito. Kaya tayo ay huwag mawalan ng pananampalataya sa ating banal na Panginoon Kristo at upang tayo ay hindi maligaw sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon na anytime may pwedeng mangyari yung nakatakdang propesiya sa nangyayari ngayon. Kaya iba yung pananampalataya sa bawat isa, particular sa Israel. So maging gabay nyo patuloy ang Panginoon Kristo para hindi kayo maligaw sa pagtahak at pagtungo ng kapayapaan. At ngayon man, maganap man yung pagpisiya ng Panginoon Diyos, maging matibay ang lahat upang tayo magkaroon ng kaligtasan sa takdang panahon. At tayong lahat ay pagpailalim sa ating banal na Panginoon. Sapagkat gusto man natin o hindi, darating ang panahon, lahat ng mga kapamalan ay mapapailalim sa Kanya. Kung kayo ay mananampalataya sa banal na Panginoon Diyos, sa magitan ng banal na Panginoon, so yan ang mangyayari. So kayo magkaroon ng pananampalataya at magtiwala kayo sa atin ng ating banal na Panginoon sa Kristo o paniniwala sa ating banal na Panginoon Diyos. Muli, ay sana nagabayan naman kayo ng banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo dito sa kanyang pangangaral sa mabuting balita na ating pinagpapatuloy na ibahagi at panaganapin at ng ating simbahan. Sana maliwanagan kayo at kayo ay nagabayan ito at kayo
paakay sa kaligtasan spiritual. At may sabuhay natin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at tayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual mula sa pag-aadya sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay sa lahat ng kasamaan. Yan. At tayo nanampalataya na tayo ay gabayan ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Sana yung presensya nila ay gugay sa ating pagbabahaging ito ng mabuting balita para sa pag-akay sa atin at pag-protekta sa atin at pagliligtas sa atin ating banal na Panginoon. Patuloy na pagliligtas sa atin ng banal na Panginoon sa Kristo mula dito sa pangangaral ito at pagtalima ng mabuting balita. Sana tayo yung presensyahan ng banal na Santa Maria Panginoon Diyos. Gabay na iba't mga pagmimilagro sa ating pagbabahagi. At doon sa interpretunity, patuloy tayo magkaisa, unawain natin yung ating mga reliyon. Tayo ay unawain natin at para maiwasan natin yung hindi pagkakaunawa, mawala sa sigalutan, karahasan. Diba? Bakos ay sa ating pagkakaisa sa interpretunity ay mapag-iibayo natin yung ating mabuting aral sa atin, ng ating mga pinaniniwalaan, na tayo magkaroon ng ibayong kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan sa isa't isa, mula sa paggawa sa bawat pamilya, community, bawat bansa at buong mundo. Yan. At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayo magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, tayo patuloy na dumadalangin ng paggabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa banal na Espiritu sa banal na Santa Maria, ng kanyang kaliwanagan at pagpapala sa atin, iba't ibang milagro, kapangyarihan sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Yesu Kristo. Yan, mula dito sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sana ay tayo makapaglingkod na makatulong sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Kristo. Mula dito sa mabuting balita na ating inihahayag sa inyo. Yan, gabayan tayo ng kanyang kapangyarihan. At yung mga kapamalaan ay maliwanagan kayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Yesu Kristo, Banal na Espiritu Santo, Mother Mary, at mabuting balita. Talimahin niyo ito at mamahala kayo ng mabuting matuwid. Tugunin niyo yung karapatang pantaong mabuting pamamahala, patas na hustisya. Sa gayon, yung inyong mamamayan ay makikinabang sa inyong mabuting pamamahala. Makapamumuhay sila ng mapayapa, ayon sa karapatan, patas na hustisya. Sa gayon, makakapanampalataya sila ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, mula sa banal na Panginoon Kristo, na sila ay mapayapa ng panampalataya, instead na sila ay nakararanas ng magulong lipunan, magulong bansa. Yan. Kundi sila ay protektado ng ating pamahalaan sa bawat iba't ibang mga pananampalataya, lalong-lalo sa ating mga nananampalatayang mga Kristiyano. So muli, magandang hapon sa inyo na sana ay nagabayan na naman kayo ng ating mabuting balita sa ating pagbabahagi dito sa Bible Life Promotions, at sama-sama natin sa buhay ang mabuting balita at patuloy tayong pagpalain ng proteksyon at pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.